inyo ang Panginoon, mga kapatid. Tayo ay nasa episode na naman ng panibago at ang ating bagong programa na ang dating landas. Ngayon, ano ba ang purpose ng ang dating landas? I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Ito ba'y para siraan ng mga tao? O ito ba para ibulgar ang katotohanan o mga kalokohan ng mga protestante na nagmamalasakit sa hindi mabuting akala? Basahin natin ang Ebanghelyo ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia. Ang sabi, may nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo. May mga kapatid, kung magmumuni-muni tayo, babasahin natin ang salita ng Diyos, hindi ba totoo ito? Na ang mga pastor ngayon ay nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Pero ang ibig nila, ihiwalay kayo. Bakit? Upang ipagmalasakit nyo din sila. Kaya ang gagawin nila, kakatok sila sa inyo. Yan, mga kapatid. Gusto nyo bang maligtas at tanggapin ng ating Panginoon Kristo? Magbayad muna kayo sa amin ng kaligtasan. Yun ang ginagawa nila. At yung isa sa ginagawa rin ng mga protestante na ito, nagpapakain sila ng lugog sa mga bata. Hoy, mga bata! Tanggapin natin ng Panginoon sa Kristo John 3:16 sa papaanong paraan. Magbayad kayo. Ganun ba? Hindi ganun eh. Dahil ang mga apostol, pag nangangaral sila sa ikatlong 1:7, sapagkat sa pangalan, nagsiyaon sila na walang kinuwang anuman sa mga hintil. Di ba? Yun naman ang sintido nun eh. Na ang mga apostol, pag naglilibot sila, gaya ng sabi ni Cristo sa 28:20 ng Mateo, at nangangaral sila sa pangalan, o dala-dala nila ang pangalan ng ating Panginoon Kristo, sa ikatlong 1:7, nagsisiyaon sila na walang kinukuwang anuman sa mga hintil. Ngayon ang ating topic, mga kapatid, patungkol dito sa isang relihiyon na tinatawag na PMCC. Ginagamit nila yung 17 ng ikalawang Korinto. Ang sabi ikaw ng Diyos, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasilang puso. O kaya kayo mga kapatid, magbigay na kayo. Mag-ibot na kayo sa daan dahil yun ang utos ng ating Jesus Christ. Hindi sila magpaliwanag eh. Babasahin nila yung 28:20 ng Mateo, yumaon kayo sa bawat bansa at sila inyong bautismoan sa pangalan ng Anak Espiritu Santo na ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At isa doon sa utos ni Kristo na dapat nilang ipalaganap sa tao yung may 17 ng ikalawang Korinto. Na ano? Na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kaya sila, kahit hindi lang nakamiyembro, hihinga nila ng pera. Tatapatan nila ng sobre. Yun ang ginagawa ng mga pastorotot na ito eh. Hindi ka kontra pala kayo ng Diyos. Marunong pa pala kayo sa mga apostol. Dahil ang mga apostol na mismo nagtuturo sa ikatlong 1:7 na sapagkat sa pangalan o sa aral, nagsiyaong sila na walang kinuwang anuman sa mga hintil. Wala silang kinuwang anuman sa mga hintil eh. Ha? Wala silang kinuwang anuman sa mga hintil. Pag sinabing walang kinuwang anuman, walang sobre yon. Na, ito, kukuha sobre. Yan ang ginagawa nila eh. Tatapatan nila ng sobre eh. O, alika dito. Ikaw, bro. O, love offering, mga kapatid. O, magulog po kayo. Tapos gagamit ng 17 ng ikalawang Korinto. Tanga! Bakit tanga? Umurong kayo sa pananampalataya eh. Mura ba yun? Hindi mura yun eh. Dahil mismo si Pablo nagsabi nun eh. At kung hindi nyo alam yung mga protestante, magbasa kayo ng Biblia. Nasa 3:3 ng Galacia. Anong sabi? Tangang-tanga na ba kayo? Bakit? Nagsimula kayo sa Espiritu, ngayon magtatapos kayo sa laman. Nakatanggap kayo ng aral. Nabautismuhan kayo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon tumalikod kayo. Anong sabi sa inyo ni Pablo? Tanga. Nagtayo kayo ng sarili nyong kulto. Kukuha pa kayo ng basket. Itatapat nyo sa mga kapatid na mga Katoliko, sa mga born again, sa mga iglesia ni Kristo, di na kayo nahiya. Walang ganyang aral si Kristo. Dahil ang aral ni Kristo na itinuro niya sa mga apostol sa ikatlong 1:7, sapagkat sa pangalan, nagsiyaon sila na walang kinuwang anuman sa mga hintil. Tara dito kapatid na tatanungin kita. Pag sinabing walang kinuwang anuman, may kinuha o walang kinuha? Pag sinabing walang kinuwang anuman, may kinuha o walang kinuha? Walang kinuha. Ngayon, yung mga PMCC nangangaral, may kinukuha. Kakontra ba sila ng mga apostol?
sila ng mga apostol. Yan si kapatid na Ari. At salamat bro. At mismo mga kasama na natin nagpapatunay na naiintindihan nila yung ebanghelyo itinuturo ng mga apostol. Na ano? Nasa ikatlong 1:17, nagsisiyaw ng mga apostol na walang kinuwang anuman sa mga hintil. Tas kayo, kukuha kayo. Ginagamit nyo ang 9:7 ng ikalawang Korinto. Yung 9:7 ng ikalawang Korinto, pumapatungkol yan sa abulo yan, sa iglesia na nasa Biblia. Basahin natin. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o sa pinipilit. Bakit? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Saan? Pag umabanti ka, 9:7 kasi yun, sa 6, sa 5, sa 4, makikita mo, abulo yan sa iglesia. Pag sa labas sa iglesia, dapat mo bang hingan? Hindi nga Dahil ang mga apostol na nga mismo nagsasabi sa ikatlong 1:7 na sapagkat sa pangalan, nagsiyaon sila na walang kinuwang anuman. Kaya, sino mang pastor nang hihingi ng pera, nang hihingi ng abuloy, nang hihingi ng sobre sa mga hindi nila kapatid sa pananampalataya, sa demonyong relihiyon niya ayon sa Biblia. Bakit? Kakontra kayo ni Kristo Anong paliwanag ang gagawin niya? Nasa Biblia na ito. Anong pangliliko pa gagawin niya dyan? Kapitulo, versikulo na mismo nagsasabi na yung 9:7 ng ikalawang Korinto, pag bumabanti ka sa 6, sa 5, hanggang 4, pumapatungkol ito sa abulo yan, sa iglesia na nasa Biblia. At pagka ang mga apostol lumabas na't nangangaral na sa bayan, o nangangaral na sa pangalan ni Kristo, wala silang kinukuwang anuman sa mga hintil. Bakit? Hindi mo naman kasi alam kung saan galing yun Tanong ko sa iyo, kapatid na David, sa panahon ngayon, ano-ano ang mga trabaho ng tao? Nasa panahon mapanganib na tayo. Dito ka, kapatid na David. Sabi sa ikalawang Timoteo, tayo'y nasa panahon ng mapanganib. Bakit? Ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagtungayaw. Ngayon, meron na bang mga magnanakaw? Meron bro. Meron. Meron na bang mga namamakla? Marami niyan bro. Meron na ba ngayon na yung kanilang trabaho ay prostitute? Kung halos lahat ng relihiyon, merong ganyan saktong natapatan ng sobre nung PLCC. Tanong, tatanggapin ba ng Diyos yun? Hindi. Basahin natin ang 15:8 ng Kawikaan nang sabi, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya, yung hiningan ninyo ng sobre, natimingan ninyo na yun ay prostitute. At galing sa madumi ang pera nun, hiningan nyo ng pera, kayo na mismo ang gumagawa ng ikasusuklam ng Diyos. Kaya yung abulo yan, sa 9:7 ng ikalawang Korinto, hindi pumapatungkol yun sa hindi ninyo kaanib. Pumapatungkol yun sa mga kaanib. Dahil ang mga apostol, pag nangangaral sila sa hindi nila kaanib, sabi sa ikatlong 1:7, wala silang kinukuwang anuman. Pag sinabing walang kinukuwang anuman, kahit piso, kahit 2, kahit 3, kahit 4, kahit 100, wala silang kinukuha. Di ba? Bakit? Dahil ang aral ng mga apostol, 8:3 ng ikalawang Korinto, ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Saan? Abulo yan ng mga banal sa loob ng iglesyang nasa Biblia o iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos. At according sa katisismo ng simbahan, sa 811 of Catechism of the Catholic Church, the Church of Christ is the Catholic Church. Ay, wala kayong karapatang gawin yan. Kami ang may karapatang gawin yan. Kaso, sa kapatid sa pananampalataya bilang kaisan. Dahil katuruan ng mga apostol, sa 14:40 ng unang Korinto, gawing may karapatan at may kaisan. Alin? Yung pagsunod sa utos ni Kristo at isa sa utos ni Kristo, 9:7 ng ikalawang Korinto, 8:3 ng ikalawang Korinto, yung pag-aabulian. Kaya yun ang topic natin. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Hindi na ako magtataka, marami niyan. Dahil nasa hula ni Pablo, sa ikalawang Timoteo 3:1-5, nasa panahong mapanganib na tayo, marami nang maibigin sa salapi. At marami ng pastor sa 4:17 ng Galacia na nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Muli, sa awa tulong ng Diyos mga kapatid, wala na tayong maraming oras. Salamat sa Diyos.